Sa bilis ng takbo ng panahon ngayon, hindi lahat ay nakahahabol. Hindi lahat ay kayang makisabay. Ang iba ay nabagal. Ang iba ay naiiwan. Ang iba ay naglalaho at nababaon sa limo. Alam mo ba yung tradisyon ng Philippines na orasyon? Ha? Ano yung orasyon? Hindi ko nga alam kung ano yun eh. First time ko narinig yun. Wala akong alam tungkol sa orasyon. Or, yeah. Wala akong alam tungkol sa orasyon. Wala akong alam tungkol dyan. Sorry po. Naririnig ko siya. Kasi may nagsabi sa amin na researcher na sa Baguio daw, buhay pa rin yung orasyon. Oo, kasi may cathedral sa Baguio, yung Baguio Cathedral. Tapos dun, pag 12 at 6 p.m., nag-ring yung bell. Tapos naririnig siya sa town. So, parang sinasabi na mag-orasyon. Pero hindi naman din kasi siya usually sinusundan as like before. Na talaga before daw, yung mga kotse tumitigil, pati yung mga tao pag naririnig nila yung bell ng cathedral. Pero ngayon, hindi na siya pinapractice. Sa cathedral na lang mismo ginagawa yung orasyon. Ibig sabihin, ito yung kultura ng Pilipino? Oh, isa tong tradisyon sa Pilipinas. Ito yata yung tuwing may sasapit na oras ng gabi. Kailangan mag-orasyon. Oh. 6 p.m. Oo. Tama po. Kung saan mababado yung mga butiki parang malit sa lupa. Oh, yeah. Dapat sabayan ng tao ng orasyon. Parang ganun. Yun. Orasyon? Kahit anong may narinig ka ba about it? Is it something to do with angelos? Oh. Okay. So, ano pa alam mo? Angelos, you pray it 6 a.m., 6 p.m., till noon? Ito pag-usapan yung research tungkol sa orasyon. May nagawa na kayong research? Nagtanong ako sa isang mother butter sa simbahan namin. Sabi niya, ang orasyon daw na nasa simbahan, na context ng simbahan, ginagawa daw ng 6 p.m. tsaka 6 a.m. At isa siyang pagdarasal. Hindi ba sinabi ko ano yung dasal? Sabi, tinanong ko lang, pwede po bang kuhanan ng video yung audition? O sige, pwede. Kinuha ko ng video. At, ayun, hindi siya, pinapakinggan ko, hindi ko maintindihan kung angelos o kung anong panalangin eh. Sa Tagalog na sa English, nasa Latin? Baka nga Latin, kasi hindi ko maintindihan eh. O baka lang mas masama yung sound system. Posible din yun. Posible rin na. Hindi ko alam. So may interview tayo, pero kanina naghanap kami sa sa Filipiniana section sa Old Rizal Times. Wala kaming masyadong nahanap na information. Nung naghanap kami, ang nakuha lang namin isang section sa isang libro, sa isang paragraph, sa loob ng libro. Sa loob ng paragraph na yon, isang sentence or dalawang sentence. Yun lang. Wala na ibang mahanap na mention sa mga libro. So, sa librong Nostalgia, diba? Ni Chona S. Trinidad. At sinasabi doon, itong pangalawang paragraph, diba? Ano ba?
Pangalawang paragraph. Sinasabi doon, at the turn of the century, most Filipino homes had a small room intended for worship, complete with kneeling benches for senior members of the family who led prayers like the recitation of the rosary, or prayed the angels at the stroke of 6 in the afternoon. Thereafter, the youngsters greeted their elders by touching the back of the latter's hand against their forehead as a gesture of respect called pagmamano. And, yeah. And Hindi nga mentioned ng orasyon eh. Oh, pero nandun lahat ng... Gumawa ka ng research online at marami ang orasyon, marami siyang ibig sabihin sa Pilipino. Pero yung orasyon na hinahanap natin, kung saan nagdadasal Sa tingin ko, kailangan magtanong na lang tayo sa nakakaalam ng orasyon. Kasi, sabi ng mom ko na natatandaan na niya na yung mga kalaro niya pinapauwi ng 6 p.m. para mag-orasyon. Pero siya hindi. So sa pamilya namin, wala na yung tradisyon. Pero sa pamilya ng mga kalaro niya, meron. So, ngayon, sa amin, walang orasyon. Sa inyo ba, meron? Wala. Hindi kami. So, ito nga isang tradisyon na dahil nga sa ewan ko kung ano nangyari, pero namamatay na nga. Hindi na ginagawa. Yung gagawin po kasi namin tungkol nga sa isang tradisyong Pilipino na namamatay na. So masasabi niyo nga ba namamatay na yung orasyon? Hindi lang orasyon. Marami nang namamatay na halimbawa sa lugar namin, bukod yung alas 3 na nagdadasal, Angelus, iba pa yung 6 o'clock. Yung alas 3 kasi parang kahit hindi na gawin kasi nasa eskwelahan ka. Pero yung pag 6 o'clock, parang lahat ng tao supposedly nasa bahay. Kaya meron kaming kapilya o bisitas ang tawag namin sa Santa Ines, Mabalacat, Pampanga, na pag nag-bell na yon, lahat uuwi na, wala ng tao sa daan. Wala na rin lalabas noon after that. Hindi naman tapos na nung orasyon lalabas ka ulit. Parang hindi lang siya dahil magdasal, parang dapat lahat nasa bahay na ng alas 6. So ang lalabas lang po yung mga maghaharana, gano'n? Wala na rin harana noon. Wala rin harana noon. At saka yung mga nagsisimba na walang nakapantalon, walang nakashort, walang nakasando, yung talagang paldat blouse o damit, tapos lahat may belo. Yun, nawala na rin yun. Pero kasi parang automatic yun Pag nag-bell, lahat na uuwi. Kasi siyempre, yung halimbawa, yung kapilya namin nasa kanto ng Katipunan. Maririnig mo yun. Kitang-kita mo yung, siyempre, may nakatira banda north, south, east, west. Parang biglang malinis. Tignan mo wala mga tao sa kalsada. Oo. Kahit na nandun ka sa kapitbahay mo, naglalaro kami ng patintero, automatic yun, stop. Hi Lola, ito po si Lola Pilar sa bahay namin. Pilar, Matias. May tanong lang po ako sa inyo. Naalala niyo pa po ba yung orasyon? Oo, siyempre, 6 o'clock prayers. Saan? Angelus. Angelus po. Angelus ang tawag yun. Saan po kayo nagdadasal? Where we are. Where we are. We're standing. Suppose we are in the fields. We stay together and pagkatapos we pray. We're in the house. We do the same thing. Ganun. Wherever we are. Sino-sino po kayo pag nagdadasal kayo? Pamilya? The whole family. The whole family? Oo. Aba. Yung iba po... Kung may servants o mga kikidasal din sila. Kaya pa. Yung mga neighbors po ninyo, nagdadasal din po ba? Siyempre, they have their own homes and families. Kaya pa. Religious yung mga kwan namin mga kababayan namin. Apa. Pareho ng father ko. Lalo, especially my father was the mayor. He is setting a very good example. Okay. Well, okay. Thank you po. Yun lang.
Ito po si Lola Luz. Isa pa namin lola nakatira sa bahay. Lola, naalala niyo po ba yung orasyon? Yung sa Bisaya. Ano po tawag sa Bisaya? Sa Bisaya, Rosario. Rosario. Sa English kasi, mayroon din kami sa English. Yan, Holy Rosary. Apa. Sa umaga din. Sa umaga din, hindi lang po sa hapon. Sa hapon, nag-pray na rin, pareho. So hapon at saka umaga po rin ginagawa niya. Pero at 3 o'clock, Angelus. 3 o'clock, Angelus. So ilang beses po kayo nagdadasal sa araw? 3. Yan, 3 beses. Sige po. Okay, saan po kayo nagdadasal? Naalala niyo po ba? Sa bahay lang. Sa bahay lang. Kuminsan sa simbahan. Nung malakas pa, doon sa chapel ng Miraculous Lady of Abanon. Pwede niyo po ba i-describe kung paano nangyayari yung orasyon? Ano po yung tinatawag ba kayo ng dad ninyo? Ano po nangyayari? Ano po yung buong sequence? Ang dad namin kasi graduate siya ng Letran. Kaya Catholic. Ano na siya, masyado. Ang ginagawa niya, may whistle siya kasi karaniwan. Pag 6 o'clock, mag-whistle yan. Takbuhan kami lahat. So, nakalain kami nakalinya. From the tallest to the shortest. Pagkatapos mag-pray na. Apa. Ganun. Ano po yung dinadasal ninyo? Ayan, Rosario. Rosario, yun na po. Okay, nakikita niyo po ba yung mga neighbors ninyo, yung community? Nagdadasal din po ba sila ng orasyon? Hindi sila nagdadasal. Ang mga relatives ko. Araw-araw po ba ninyo ginagawa to? Oo, araw-araw. Pero yung pagpunta sa chapel, hindi araw-araw. Okay. So, may iba pa po ba kayong gustong idagdag? May naalala pa po ba kayo sa orasyon ninyo? Sa orasyon? Sa mga orasyon po. Yung orasyon, I believe, tapos ako sa Tagalog yan, I believe in God, ganyan. Apa? Ayan. Katapos, may nobena din, nagno-nobena din kami pala. Apa. Pero separate na po, iba na pong discussion yun. So, salamat po, Lola. Ito po si Lola Erning. Naalala niyo po ba yung orasyon? Hi. Yung time ko, teenager, World War II broke out. So, the practice of praying at 6 o'clock was cut off. Ganun po. So, but before the war, my grandmother was always called for prayer. Apa. So, my mother and father and brothers and sisters usually attend the prayer every 6 o'clock every day. Every 6 o'clock? Okay. Naalala niyo po ba kung saan sila nagdadasal? Kung sino-sino po yung nagdadasal? Diyan, in our sala, there was a little altar with saints like the Virgin Mary, and the crucifix. That was our little altar. We usually hold the 6 o'clock prayer. Apa. That is every day. Every day. Sino po yung... So, pamilya po to. Like, halos lahat sa pamilya niya.
Yung, sino pa yung nagdadasal ulit? Yung grandmother usually leads the prayer. Apa. That was every 6 o'clock. That was required among the family. Okay. So, before 6 o'clock, we stop our playing in the streets and go home to attend the prayer. Okay. That was the practice before. Okay. Yung community po ninyo, naaalala nyo ba yung mga ibang mga bata umuwi din? Yung ibang family, they usually do the same. But not very many. Ah, okay. Already at that time. Okay. Sige. Sige. Salamat po, Lala. Okay. So, ano po yung masasabi niyo tungkol sa kalagayan ng orasyon na tradisyon sa Pilipinas? Depende sa lugar. Kung sa Metro Manila, baka kung sa Quezon City, wala. Ay, hindi ko alam kung anong kalagayan sa Pateros. Balitang Pateros, as part of Metro Manila. Antipolo, hindi ko alam. Of course, Antipolo is not Metro Manila, but ang sense ko kasi sa talagang probinsya, even Baguio is probinsya. And Baguio is a city, but may Angelus. That was, when was the last time I was in Baguio? 7 years ago. I marveled. 6 o'clock. Pero paano po yung katulad nung dati na 6 o'clock, papasok po ng bahay tapos imposible. Yung sa pamilya po na orasyon. No, actually, the reason why it was such an important thing, it wasn't just because of religious. It marked the transition from day to night. Day to night. Okay. It was a way to get the family to come back. You cannot do that now anymore because people are working, studying. Impossible. Yung pwede pong maikling history lang nung orasyon. Maikling history. Actually, of course, it's Catholic, no? It's brought in by the Spaniards. But I think it's also based on an indigenous belief that that in between period between day and night, lumalabas sa mga espiritu at papahangin. There's a belief in Bulacan, Revesia. So it's one reason also it's dangerous for children to be going around. They might bump into spirits na nagpapahangin. Makakasakit sila. I came across that belief in Western Java also. The mountains, Sunda. I was staying in a farmer's village. 6 o'clock, there was a whistle. I asked the farmer, I speak Indonesian kasi, I asked the farmer what this was. So, transition from day to night. And the spirits are roaming about. It's an indigenous belief. Pero pinasukan ng Katolisismo. Orasyon. Sa tingin niyo po, kailan siya nagsimulang mawala yung tradition? We have to start moving na. Because my friend is coming. Okay. Yeah, because of modern exigencies, no? You have to go to school at Ateneo. You have to work in an office. The mother is also out of the house. So, ano yung uwi ng bata? Wala na, even the mother is out of the house. So, wala na talaga. It's nice for ceremonial occasions, siguro. In the more rural area. More rural area kasi, definitely, nakihintay nanay sa bahay. At saka kung magmubukid ka naman, kailangan bumuwi na. Gabi na hindi ka na pwede magbukid. Pero kung nasa syudad ka, trabaho mo hanggang alas 12 ng gabi, ating gabi. So, wala na iba na yung rhythm, iba na yung schedule.
Julie, ano ginagawa mo kapag 6 p.m. na? Hindi pa kasi ako nakaka-uwi nun eh. Kasi may group works kami, may mga org works. So, nandito ba ako sa school? Pero kasi, dala na rin ng masyadong naging busy yung mga tao. Like, yung modernization ng pagiging city na niya na parang hindi na napapansin yung religion sa city, and also kasi iba na yung Baguio ngayon na marami nang nag-migrate sa city. So, usually, before kasi maraming native, so sila yung nagpa-practice ng orasyon. But nung dumating na yung, naging modernized na nga siya, marami ng restaurant, mas naging busy, matraffic na siya, hindi na napapansin yung spiritual na bahagi ng city. Sa family namin, wala namang gumagawa since 6 p.m. Diba, usually nasa school naman tayo, ganun. So, wala rin tao sa bahay, so wala rin oras sa mga ganun. Tapos, meron akong mga kilalang mga super religious na rin mga lola, ganun. Ayun, yun. Sa tingin ko yung orasyon, medyo weird din siyang tradisyon. Kasi parang, pag trinace natin siya, hindi mo talaga matitrace siya dito sa Pilipinas. At pag narinig mo yung mga kwento ng mga tao na nag-practice nito, parang hindi naman palaging pareho yung ginagawa nila. Yung iba, masarap kalansi umuwi, dapat nasarapan ng altar. Yung iba, pwedeng kahit saan. Ang alam lang natin talaga na sa orasyon ay ang halaan siya mangyari ng 6 p.m. At isa siyang dasal. Parang yun lang consistent fact na alam natin. Kaya medyo weird talaga siyang tradisyon. Sa tingin ko, kaya ito nawawala dahil isa, yun nga, wala siyang set rules. At saka parang walang nakasulat kung paano to gawin or kung anong ba to talaga. Kaya dahil dito, mas mahirap siyang i-maintain o dalhin sa future. At saka isa pang reason na sa tingin ko nawawala na to dahil sa teknolohiya ngayon tsaka sa modernong lipunan ngayon, kahit na yung oras na 6 p.m. parang hindi na siya ganun ka-special. Dahil kahit ngayon, pag nagtatapos yung mga tao sa mga trabaho nila, hindi naman sila nakaka-uwi kaagad kasi may traffic. O dahil maraming ginagawa yung mga tao, hindi na sila lahat nakaka-uwi sa bahay by 6 p.m. So parang mahirap rin siyang i-maintain na tradisyon kasi dapat 6 p.m. siya nangyayari. At saka, sa tingin ko ba dapat ito ay continue? Mahirap kasi ako personally, parang hindi ko nakikita yung relevance niya. Hindi ko alam masyado kung gaano ka-importante ba to tradisyon na to. Kasi kahit wala naman tayo mismo, hindi naman natin binibigyan ng halaga sa kanya. At kahit na dun sa mga years ng lola at lola namin, kahit na sa kanila, nawawala na siyang tradisyon. So, baka dahil sa mahabang time gap na yun, hindi na natin alam kung ano talaga yung meaning. Kasi hindi naman nakasulat, wala naman sasabi sa atin kung ano talaga yung reason bakit natin ito talagang kailangan gawin. Kaya nawawala siya at kaya sa tingin ko pwede natin siya i-let go. Kasi hindi na siya ganun kahit. Katapos ng research namin sa orasyon, napaisip ako, ano ba ang parang significance ng orasyon sa society ngayon, sa lipunan ngayon? Pinakamalaking or pinaka-important para sa akin sa research, na-realize ko na ginagawa nito ng buong pamilya. So, may konting relevance pa rin siya dahil pwede mo siyang gawin na family bonding moment every day. Parang may evidence din naman na nagsasabi na the family that sort of spends time together mas nagiging masaya yung mga members ng family. So may makakatulong din doon yung
orasyon. Sa tingin ko, nawala siya dahil, well, ang pinakamalaking reason talaga, yung sinabi ng lolo ko, dahil sa gera, dahil sa World War II. Hindi talaga sila nakapagdasal. Dahil yun lang naman na nagdadrive sa kanya, wala naman written text. Di, pag nawala yung routine na yun, yung habit na yun, mawawala siya talaga. Ano ba? Sa tingin ko, dahil may relevance pa rin siya, sa tingin ko dapat, hindi naman everyday, pero dapat naman every month, every 2 weeks, parang ganun lang, parang every so often lang, na dapat magdasal yung pamilya together. Dahil nakakatulong siya talaga sa unity, tsaka solidarity ng pamilya. Okay. Kagaya ng maraming tradisyon at kaugalian hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, marami ang naglalaho dahil sa pagbabago ng panahon. Yun yan, dahil nagiging moderno na ang panahon, mas maraming lugar o syudad na nagiging cosmopolitan, katulad ng Maynila, Kalakang Maynila. Ang orasyon kasi, kailangan mo ng oras, kailangan maglaan ka talaga ng oras dito. At sa struktura ng pamumuhay ng mga tao ngayon, parang mahirap na itong ibigay, lalo na alas 6. Ano bang ginagawa ng mga tao ng alas 6? Iba nag-aaral pa, nasa paaralan, yung iba nasa trabaho pa. So parang wala na talagang, mahirap nang maghanap ng oras para mag-orasyon. Tapos, influensya na rin ng makabagong pamumuhay na ito ang ibang paniniwala na pumapalit sa paggawa ng orasyon. Tingin ko yung orasyon hindi naman kailangan ituloy. Hindi na naman ito masyadong kailangan sa panahon ngayon dahil marami namang paraan ng mga Pilipino para manampalataya. Kahit na wala ito, parang malakas pa rin naman ang paniniwala ng mga Pilipino. Tapos, dala na rin ito ng dahil unti-unti na rin nawawala yung paniniwala natin sa mga konseptong pagano, na parang dahil marami na tayong alam ngayon dahil sa siyensya, dahil sa taas ng antas ng edukasyon natin, parang hindi na natin nakikita na kailangan nating magdasal para maprotektahan para sa mga laban sa mga espiritu na animoy naglalakad-lakad daw tuwing gabi. Sa tingin ko ba dapat ibalik ang orasyon? Kahit ako naman, kung ibabalik siya, okay lang sa akin. Kung hindi mabalik, okay lang din siguro sa akin. Sa pamilya naman namin, hindi ginawa ang orasyon Pero, meron niyang nawala sa buhay pamilya ng Pilipinas na yung magtitipon ng alas 6 ng gabi at magdadasal ng isang pamilya. Ang nakita namin sa paghahanap ng orasyon ay isa itong ginagawain para sa pamilya lang. At yun ang nawala nung nawala itong tradisyon na to. Hindi ako nakaranas ng orasyon nung bata pa ako dahil hindi maka-Diyos ang pamilya ko. At ang alam ko tungkol sa orasyon ay ang mga bata kailangan umuwi bago mag 6 p.m. dahil gabi na, o baka kasi kailangan sila magdasal kasamang pamilya. Kasi sa probinsya kapag gabi masyadong delikado, di ba? At isa pang dahilan kung bakit siguro hindi kami nakaranas ng orasyon ay dahil kami lahat sa bahay ay Chinese. At sa tingin ko parang di naman yun tradisyon ng mga Chinese. Kaya di siguro kami na
nakaranas ng orasyon nung bata pa kami. Itong orasyon, hindi ito, parang sa palagay ko, yung orasyon, hindi uso sa itong klaseng siyudad. Hindi uso sa mga tao na galing sa Makati, Manila, yung mga developed at saka malalaki ng siyudad. Kasi maraming tao, tapos yung simbahan kailangan nila mag-ring ng bell. Pero hindi pwede tunog. Hindi pwede how do you say here? Dito. Huh? Dito. No, here, like, like listen. Punta ako sa Watson's, babalik ako agad. Okay. Okay. So, yeah, hindi na uso sa mga malalaking na siyudad. Pero uso, para sa akin, mas uso pa sa mga maliliit na siyudad. Kasi everyone, kilala mo yung lahat, kilala mo mga priest, at saka yung simbahan, dyan lang, sa tabi, dyan lang sa tabi ng bahay mo. Dahil dito, mas okay, mas easy punta sa simbahan, at mas madali magpunta sa simbahan, as madali magdasal, at mas madali usapan ng mga neighbors mo kasi alam mo lahat, 'di ba? Hindi katulad dito kasi may malaking buildings, maraming tao, at saka wala nang time silang magdasal para sa isang oras. Kasi kailangan sila magtrabaho para magkain sila. Dito sa Makati, talagang hindi uso ng orasyon. Pero at saka that kasi everyone's story, ng mga stories ng lahat ng ini-interview ko ay different, at saka it's parang different, and it's very different yung mga stories nila, at saka marami pa na hindi nila alam kung anong orasyon. Tapos dahil ito ang malaking siyudad, marami pang hindi Katoliko, maraming mga atheists, maraming mga Muslim, maraming mga Kristiyano dito, Kristiyano na hindi Catholic. May maraming mga kahit mga Buddhist, mga Hindu, maraming tao dyan, mga Jewish, maraming sa Makati, maraming mga tao ng different partes ng mundo, 'di ba? At dahil dito, wala masyadong orasyon dito. Pero sa mga probinsya na 100% Katoliko at 100% Pilipino lamang, may orasyon dyan. Sa tingin niyo po ba kaya pang ibalik? Kaya kung gusto talaga, if there's a conscious effort. But then,
people are busy. Kanya-kanya na silang lifestyle. If you impose, pwede naman siguro ma-impose, pero it will be very hard. Nawala na yung community involvement. Yun ang nakita ko. So, every family member merong role. Like the kids kami noon. Ang role ko, akit ng ng puno, just to gather flowers.